Magandang araw mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Kaso ng pamilya Duterte, sa wakas uusad na. Dating senador kinastigo ang magtropang Marcoleta at Taberna. Grupong Escudero hinarang bago tumakas. Matapos nabigo ang plano ng makaduterteng senador na patalsikin si Senator Soto at uupusan ng Senate President itong si Cayetano at balik Blue Ribbon Committee Chairman si Marcoleta, abay lalong nanlumo ang grupo matapos ang matinding utos ng ICI. Samantala, ramdam na ng mga Duterte ang bangis ng bagong ombudsman dahil wala pang isang linggo, abay umiiyak na si Bato at Pulong Duterte. Bakit daw? Target agad si Sara Duterte, kaya naman si Cayetano sumisip-sip agad kay Ombudsman Remulla. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Nang hingi na ng tulong ang Independent Commission for Infrastructure sa DOJ para mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order sa mga napangalanan sa flood control probe. Sa isang dokumento mula kay ICI Executive Director Brian Hosaka, makikitang kabilang sa listahan sina dating House Speaker Martin Romualdez, Quezon City Congressman Arjo Atayde at Senators Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kabilang din sina dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay, COA Commissioner Mario Lipana at ilang district engineers. Ngayong araw, naglabas na rin ng subpoena ang ICI para kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Iniutos nito na magbigay ng testimonya si Ko sa mga personal niyang nalalaman sa umunoy budget insertions, maging sa umunoy naging papel niya sa mga questionabling flood control project. Pinagdadala rin si Ko ng mga kontrata, reports, records at financial statements kaugnay ng investigasyon. Pinapupunta rin ng ICI si Congressman Romualdez sa flood control hearing sa October 14. Buti na lang talaga mga kaibigan, merong ICI. Kasi nga, ito yung talagang matindi yung pag-question at pagharang dito ni Marcoleta, 'di ba? Kino-question niya yung pagiging independent, yung integridad, 'di ba, ng ICI. Ngayon, yung sinasabi nila na bakit daw hindi iniimbestigahan si Romualdez. Eto, sampal sa inyo 'yan. Unang-una pa nga sa listahan si Romualdez. Tapos mga kaibigan, ang nakakatawa dito, no? Galit pa rin sila. Sa totoo lang. Bakit daw naman kasi kasama yung mga senador? Bakit daw sila kasama dyan? Mga kaibigan, galit pa rin sila. Samantalang yung listahan mga kaibigan, napakaraming congressman dyan. Ewan ko kung anong iniisip ng mga to mga kaibigan. Ang gusto ata nila, ikulong agad itong mga congressman. Tapos ang malinis lang, mga senador. Tapos mga kaibigan, di ba meron tayong bagong ombudsman? Abay, matindi po yung reklamo nila. Eto po, si Bato. Yung grupo nila. Sabi po kasi ni Senador Boying, ay talagang bubuksan niya ulit yung mga kaso ng mga Duterte. Yan, si Sara Duterte, si Bongo, at kung sino-sino pa. Basta nasa kampo ng mga Duterte. Ngayon, ito naman si Bato mga kaibigan, bakit daw first order of the day niya ay nakatutok agad sa pag-iimbestiga kay Sara Duterte? Alam niyo mga kaibigan, simple lang po yung sagot dyan. Napakasimple lang po. Ito, sagot po ito sa mga grupo ng mga Duterte, kay Marcoleta at kay Taberna. Kung ano-ano yung mga pinagsasabi po nila. Ito mga kaibigan, ang dating senador Gordon, sasagutin niya po lahat yan regarding sa mga birada ng mga grupong Duterte. Ito po. No, alam mo kasi tayo ngayon uso isasama yung pangalan mo, guilty ka lang. That's wrong. Equally wrong yon. Yung sinasabi ko, pag kami ginawa ka, dapat parusahan ka. Pero mali rin yun, sabi mo, sinabi tayong pangalan mo, wala namang katibayan, guilty na kagad. No, hindi porque ikaw ay may nagpasok ka na tinatawag na insertion, guilty ka. Ang masama, kung yung insertion mo, hindi ginawa at kinuha yung pera. Masama, ginawa pero kulang. Mapapatunayan yan. Ba't tayo natatakot doon? Si mga kaibigan, yan yung dahilan. Bakit kayo natatakot doon? Diba? Sinabi lang dati mga kaibigan ni Senator Lacson na may mga insertion, naglalakihang insertion nung panahon ni Escudero. Tapos lahat sila mga kaibigan, diba? Nabulabog. Tapos yung 5 na miyembro na majority, nanakot daw na aalis sila sa majority. Magiging independent daw sila o kaya naman sasali sa minority para matigil na yung mga pinagsasabi ni Senator Lacson. Mga kaibigan, anong masama doon kung wala naman kayo tinatago? Di ba?
Yan yung dahilan mga kaibigan eh. Tapos ngayon, nung umalis si Senador Lacson, wala namang may gusto, di ba? O, tulad nito, di ba? Yung mga senador na nagreklamo laban kay Senator Lacson, ayaw naman saluhin ang trabaho sa Blue Ribbon. Angal lang talaga, hindi naman pala kaya ang trabaho. Sino kaya pinagsasabihan niya dyan? Malamang mga kaibigan, siguro si JB Ejercito, di ba? Siya yung nag-iingay dyan eh. Alangan naman mga kaibigan, ibigay natin yan, yung Blue Ribbon Committee sa mga minority. O di ba? Mas lalong naloko na. O kanino mo ibibigay? Kay Marcoleta? Nako. Ay, nako talaga. We should do that, di ba? Can you imagine? Ano pa bang kailangan? Sinabi, inamin na nga ni Alcantara. Ano, natatawa ako, sasabihin niya, hindi ko nakita. Ay, magpadala ka lang ng drone. Kaya mo magbigay ng kotse doon sa simbahan. Magbili ka lang ng drone. Puntahan mo yung ginagawa, makikita mo kung may ginagawa doon, huli na. True. Wala lang gusto talaga. Dahil talagang puno ang kanilang bibig ng pera. Hindi sila magsasalita. Totoo Let yan. them do their job. Because they have to answer to the people. Let the Blue Ribbon do its job. Let the Congress do its job. That's their function. If they don't do their job, then they should be condemned to eternity. Yan ang problema natin. Hindi pa natin natatapos. Sinisira na natin ang ating loob. Even now, we don't even need this witness protection. Habulin mo lang yung money trail. Mapapakulong mo na si Alcantara. Mapapakulong, pati si Bonoan, mapapakulong mo. Ba't hindi tinatawag si Bonoan? Paano man nangyari ito, di ba? Ang dami nyo sinasabi. Sa Senado, ang batas, pagka nagawa na yung budget, dadaan yan doon sa Bicameral Conference Committee. Wala yung small committee. Ang pipirma niyan, yung Committee on Finance, na Senado, at yung Committee on Appropriations. Kung may nagpasok doon, alam nila yan. Hindi na pwedeng hindi i-deny nila yan. Hindi naman porque may nagpasok doon, mali. Ang kailangan lang malaman kung yung pinasok ay hindi ginawa. At hindi na nga ginawa, binayaran pa. Nakakasyak eh. Tingnan mo gano'n tayo katongo. Ang tawag ko dyan, tongo. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Tongo talaga. Kaya nga halatang halata eh. Nung sinabi ni Senator Lacson na merong mga senador, di ba, na nag-insert nung panahon ni Escudero, bilyon-bilyon, abay nabulabog po sila. Di ba? Kasi pag sinabi po yan at nalaman ng taong bayan, ang gagawin po kasi natin lahat ay i-double check kung nasaan ba napunta yung mga pera na yan. Nailatag ba ng mabuti yan sa mga proyekto na dapat sana ay pinapakinabangan ng ating mga kababayan, o kaya naman wala lang, napunta lang sa kanilang bulsa. Pero ang daming mga kaibigan, di ba? Ang daming nataranta. Ang daming nagalit. Ang daming na nagsabi na, ginigipit kami mga senador. Di ba? Halatang halata eh. Ay nako talaga. Sino mo, dumating ang presidente sa Ilog. Dito, may project dito. Binayaran nila pero walang nagawa. Anong ginagawa pa ng NBI? Ano pa ang ginagawa ng Ombudsman? Ano pa ang ginagawa ng COA? Dapat gumalaw na sila. Wala eh. Ihintayin pang mapuwersa. Bakit? Natatakot palagi sa susunod na eleksyon. Doon lang sa mga lumabas dati. Dapat mahuli na lahat yung mga nagnanako. Takot tayo sapagkat ayaw nating itaya ang katawan natin para sabihin natin, mga ito, ginagawa nila yan. Okay, tingin sa akin, ang ginawa nila. Kala ni Duterte, pag tinanggal niya ako sa Senado, happy siya. Happy ako, thank you very much. But the point is, kayo ang malungkot because ano nangyari? Puro mga kalokohan na nangyayari ngayon. I think Mr. Remulla will have his hands full at uusad yan. Lalo na yun sa family. Very clear ang kasalanan ng presidente. Inamin niya pa mismo. Sinabi niya pa ako rin nagnakaw nung araw. Sinabi niya pa ako nagpa-transfer ng pera. Pinalipat ko sa PSDBM. Siya ang nag-appoint ng mga PSDBM. Pinagpatanggol niya pa yan. Siya ang nagtatanggol kay Michael Yang na mabuti raw tao na yan raw ay nagpapasok ng investments. Lahat siya magpapatunay na talagang pinagtatakpan niya. Isipin mo, meron tayong money laundering. Ay ba dapat galing ang pera niya sa land bank. Government corporation yan. Kayang-kaya ng ombudsman, kayang-kaya ng tinatawag nating AMLA na pasukin yan at hulihin kagad. Bakit hindi ginagawa? Takot kay President Duterte. Ang signal doon, puproteksyonan niya yan. To the point na minumura niya ang Senado, minumura niya lahat kami, ay talaga makikita mo, matatakot ka talaga. Dahil dinadaan niya sa panduduro, intimidating. At pag ikaw na-intimidate, ay talo ka na. Yun ang dahilan mga kaibigan kung bakit matindi yung pagharang ni Amy Marcos, ni Marcoleta, diba, ng mga Duterte kay Boying Rimulya. Totoo po yan. Dahil hindi po nila kaya si Boying
hindi nila kaya na asarin, hindi nila kaya ma-intimidate ang isang Boying Rimulya. Kaya nga, di ba mga kaibigan, ngayon pa lang, sinabi na agad ni Rimulya na talagang tututukan niya, isa, yung mga kaso ng mga Duterte. Kasi nga naman mga kaibigan, tinulugan yan ng dating ombudsman na si Martires. At alam naman natin yung background ni Martires nung panahon ni Duterte, di ba? Marami ho talagang mga hindi mo masikmura yung mga pinaggagawa nila harap-harapan na ginago at tinarantado ang mga kababayan natin. Kaya naman mga kaibigan, yung ganito na ipinapakita na tapang ni Boying Rimulya, abay alam niyo po ba? Etong si Cayetano, abay marami ho binahan ng batikos ito kasi nga dito, abay parang sumisip-sip, bumabalimbing. May pa-congrats pa siya mga kaibigan. Sabi niya dito, congratulations and just follow your oath. May pa-oath ka pa. Samantalang yung oath mo nga dati doon sa impeachment ni Sara Duterte, nagawa nyo ba? Di ba mga kaibigan? Tapos sinasabi pa niya dito, it's a clean slate for me. Give Boying Rimulya a clean slate then bantayan kung anong gagawin niya. Kakatawa to mga kaibigan, no? Huwag ka mag-alala. Caldero, ikaw yung babantayan ni Boying Rimulya. Ay nako talaga itong si Caldero, ambisyosong Caldero. Well mga kaibigan, pakinggan naman natin yung sagot ng Malacanang dito nga sa mga iba't ibang patutsada ng grupong Dilis. At dito nga kay Attorney Claire Castro. May we know po kung ano yung direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bago pong talagang ombudsman na si Secretary Boying Rimulya? Unang-una po na po natin si Secretary Boying Rimulya na ang pagiging at pagtatalaga sa kanya bilang ombudsman ay nararapat na magkaroon ng transparency at managot ang dapat na managot, kung mayroon man dapat na managot. At ang pagtatrabaho po ng ombudsman na Rimulya ay para sa buong bansa, hindi para sa iisang sektor o iisang panig lamang na grupo ng mga Pilipino. Tama. So kasama po sa direktiba ng Pangulo yung tutukan po ng bagong ombudsman ang pag-imbestiga po sa SALN ni Vice President Sara Duterte at doon po sa mga flood control anomalies. Unang-una po, sinabi po natin na pagtatrabaho po bilang ombudsman, ito ay para sa buong bansa. Kung ano po ang dapat na imbestigahan, ay dapat pong imbestigahan. Hindi po dapat na may talikuran o kaya tulugan. Kung ano ang nararapat na malaman ng taong bayan, dapat po maimbestigahan ng ombudsman. Dapat lang naman talaga, di ba mga kaibigan, na maging open o isa publiko talaga yung SALN ng mga politiko. Dati naman open yan naging ganyan lang naman, naging pribado nung panahon ni Duterte dahil kay Martires, di ba? Magmula noon na naging ganyan, na sobrang sagrado yung SALN ng mga politiko na yan, abay pansinin nyo po, dyan po sila talagang yumaman. Yumaman ng yumaman, 'di ba? Na hindi mo na nga ma-question kung saan ba nanggagaling yung pera nila, 'di ba? Kasi nga pag question mo, i-open mo yung SALN, bawal. Pinagbawal ni Martires na tropa ng mga Duterte. How true are the reports circulating online that you are being eyed to replace Secretary Boying Rimulya as the Secretary of the DOJ? Did the President reach out to you and discuss the possibility? Unang-una po, hindi po natin alam kung saan nagsimula yan. So, wala pong katotohanan yan. But will you accept, ma'am, the position if the President offered it to you? Hypothetical question. I cannot answer. Nakahuli lamang po sa mga nanawagan na buksan ng mga ICI proceedings sa iyang Iglesia ni Cristo. Alam ko kahapon lang sinabi ninyo that the President respects the independence of the ICI at hindi siya manghihimasok. But surely that doesn't prevent him from recommending or at least taking a stand for transparency dahil ang panawagan po sa kanya ay pangunahan ang transparency and ultimately the credibility of the ICI that he himself built or created. Tama po. Ang Pangulo po sa lahat ng mga pagkakataon gusto may transparency. Sa lahat ng pag-iimbestiga, dapat may transparency, walang tinatago. Pero kung paano po ito gagawin ng ICI, kung paano po ito maisa sa publiko, kung paano po sila magiging transparent at hanggang saan, nasa ICI na po yan. But still, ang Pangulo po ay sinusulong din po ang transparency sa lahat ng pag-iimbestiga. Salamat. Is there a possibility na i-abolish ang ICI at ipaubayan na lang sa ombudsman ang pag-iimbestiga?
Unang-una po, ang ombudsman po kasi hindi lamang po tutok ito sa flood control projects. Marami pong kaso na dapat natuunan din, pagtuunan ng pansin ang ombudsman. So, hindi po natin nakikitaan na ito ang dahilan upang gibain or wakasan ang trabaho po ng ICI dahil ang ICI po ay tutok sa mga anomalyang flood control projects at mga infrastructure. Mas mapapabilis po ang magiging trabaho at pag-iimbestiga ng ombudsman at ng DOJ kung may kumpleto na pong dokumento na manggagaling sa ICI. Pero may mga opinion po kasi na parang kung at the end of the day, sa ombudsman din naman yung bagsak nung ipafile ng mga kaso ng ICI. Parang bakit gumagastos pa tayo sa isang independent body? Gugustuhin po ba nila na ICI ang ombudsman lang ang magtrabaho dito? So hanggang kailan tayo aabutin para matapos ang isang kaso? So kailangan po talaga na may isang independent commission na siyang tututok at magkokolekta, mag-iimbestiga ng mga dokumento para po pag naibigay po ito at ma-i-recommenda for filing, i-reviewin na lamang po ito at kung tapos na po ang pag-review at nakita meron dapat na sampahan ng kaso, mas mabilis magsasampa ang kaso ang DOJ at ng ombudsman. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro. At kung kanino man galing itong mga opinion na to na sinasabi na dapat buwagin ang ICI. Nako mga kaibigan, karamihan ng mga kababayan natin gusto ang ICI. Gusto yung ginagawa nila. Ang panawagan lang sana maging transparent sila, isa publiko. Pero ganun pa man, naniniwala pa rin tayo na ito yung ano nila yung diskarte ng ICI mga kaibigan Tulad nito, ginugulat na lang tayo na meron palang mga listahan na, di ba? Na ire-report sa atin, sa taong bayan o eto yung mga listahan na haharangin natin para hindi makatakas o baka nagpaplanong tumakas. Nangunguna nga dyan si Romualdez, di ba? Tapos yung mga senador, ngayon nagrereklamo pa rin sila. Tulad na lamang mga kaibigan yung pagrereklamo nila, di ba? Na sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya ay re-reviewin niya yung mga pondo na nakareklamo dito kay Sara Duterte. Kung saan mga kaibigan, galit na galit itong mga grupo ng Duterte. Well, ano pang ine-expect natin dyan? Basta importante mga kaibigan, di ba? Magtiwala lang tayo kung ano yung ginagawa ng gobyerno natin. Kasi in the end naman mga kaibigan, makikita naman natin kung yung pinaggagawa ba ng ICI moro-moro lang at merong pinoproteksyonan, di ba? Makikita natin yan. Tulad nga ng sinasabi ni former Senator Gordon na umpisa pa lang ang dami nyo ng reklamo Pagbigyan nyo naman, di ba? Magtrabaho sila. Pagbigyan ninyo, hindi yung kakaumpisa pa lang tulad ng ombudsman natin na si Rimulya. Umpisa pa lang, ang dami ng birada galing sa mga Duterte. Kaya tama lang mga kaibigan na ang ombudsman natin ay si Rimulya. Tapos sa Blue Ribbon Committee naman, since ayaw naman ni Senador Risa at ni Senador Kiko, di ba? Si Erwin Tulfo na lang. Pwede na yan mga kaibigan, di ba? Kaysa naman yung mga nasa minority. Mas gusto ko na lang yung nasa majority. Wag lang yung si Marcoleta at yung iba pa. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.